Hallelujah. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Minsan po inaanyayahan ko po kayong tumayo para sa ating pambungad na awitin. Hallelujah. Yes, Lord God. Pinupuri, tinataas ka po namin, Panginoon, ngayong umaga. Hallelujah. Minsan po sabi-sabi natin ang sanlibong buhay hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, nilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang Sa
Patuloy tayo manalangin muli. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay patuloy mong sinasamahan, patuloy mong ginagabayan, patuloy mong iniingatan sa kabila, Panginoon, ng napakaraming sakuna, maraming sakit na dinaranas ng buong mundo. Kami, Panginoon, ay yung patuloy na iniingatan, patuloy na binibigyan ng kalakasan, patuloy na pinagpapala sa kabila ng mga sakuna na dumarating sa sanlibutan ito. Dalangin po namin, O Diyos, na kami po ay patuloy mong ingatan, patuloy mong pagpalain, patuloy mong gabayan, upang kami, Panginoon, ay makalakad sa iyong mga salita, na sa iyong mga palatuntunan. Patuloy po kaming makasunod. Nawa, Panginoon, makita nawa na ikaw ang Diyos na siyang nagsisilbing ilaw sa aming pong mga landasin. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang lahat po ng aming mga alalahanin, ang lahat po, Panginoon, ng aming mga suliranin, hinihingi po namin sa iyo na ikaw po ang mag-alis sa aming puso, sa aming isipan, sa aming pong mga buhay, na ito ay nagiging dahilan upang hindi po kami makapagpuri, makapagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Kaya, Panginoon, idinadalangin po namin kung may nakikita ka pong karumihan sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga puso, patuloy mo kaming pakalinisin at dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito ay makasama ka namin at tanggapin nawa ang aming pong mga papuri, ang aming pong mga pasalamat, ang aming pong mga panalangin na sa umagang ito kami po ay yung pagpapalain at patuloy mong iingatan. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong umaga, saan man po sila naroon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, at nawa, Panginoon, ang kanilang mga espiritu ay makasama po namin sa pagpupuri, sa pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Naniniwala po ako na ang anak ng Diyos ay hindi napapagod magpuri sa Kanya. Hallelujah po ba? Amen. Kahit minsan pa, sama-sama nating purihan at awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Halina tayo'y umawit sa ating Diyos. Awitan natin luwalhatian niya, pagkat siya'y
na grabe? Minsan pa kapatid, palakas naman, grabe! Ay, parang nahihinaan na kami. Minsan pa kapatid, sabihin natin, grabe! Grabe, okay, minsan pa po, awitin natin. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Amen po ba? Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, Panginoon. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Minsan pa kapatid, sabay-sabay natin awitin. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe ka, O Diyos. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hallelujah, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Hallelujah. Kay sarap-sarap sa presensya mo, sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko, Panginoon. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Anong hahanapin? Anong hahanapin pa? Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Isa pa kapatid, grabe, grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Ay sarap-sarap sa presensya mo, Diyos. Ay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Ano pang hahanapin, Panginoon? Nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang hallelujah. Grabe, grabe na ang buhay ko. Isang Panginoon, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe ka, Diyos. Grabe, 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 grabe. Hallelujah. Grabe na ang buhay ko. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa mga awiting ito. Minsan pa po, Diyos, itinataas ka po namin. Minsan pa po awit kami sa iyo, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Minsan pa po sabay-sabay nating awitin. Ayun lamang sa biyaya mo. Naghagawa ko ang nais mo. Napupuri, sumasamba sa pangalan ng Jesus na natira yung lamang.
at ibigin ka. Habang mayroong lakas, habang mayroong hininga, kagandahan loob mo aking lakas. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Minsan, Panginoon, walang hanggang pupurihin at sasabay, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Minsan mo sabay-sabay natin awitin. Habang mayroong lakas, habang mayroong hininga, masasalamatan at iibigin ka. Habang mayroong lakas, habang mayroong hininga, kagandahan loob mo. Minsan pa, kapatid, sabay-sabay nating awitin. Hallelujah! Habang mayroong hininga, masasalamatan at ibigin ka. Habang mayroong lakas, habang mayroong hininga, kagandahan loob mo aking lakas. Kagandahan loob mo, Diyos. Loob mo aking minsan pa, minsan pa, Panginoon. Kagandahan loob mo aking lakas. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos. Tanging ikaw lamang po. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo.
nga, Panginoon, na napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtitiwala. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad, Panginoon. Kaya't minsan, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, habang mayroong lakas, O Diyos, at habang mayroong hininga, Panginoon, patuloy kami magpupuri sa iyo, Diyos. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Diyos. Kaya't minsan pa, Panginoon, itataas ka namin. Panginoon, ang mga awiting ito naway naging kalugod-lugod sa iyong harapan at maging inspirasyon, Panginoon, sa bawat kapatiran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat nariyan ka lagi para sa amin at kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Tunay nga, Panginoon, na dakila at kahanga-hanga. Kahit minsan, Panginoon, sa iyo walang hanggang paburit pasasalamat. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, minsan pa po ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Ay, purihin po ang Diyos. God is good. Totoo pong napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyo po, nagtuturok na daw po ng vaccine, no? At lahat ng mga bansa ay nag-start na sila sa pagtuturok ng mga vaccine. Yung ibang mga tao ay ayaw nila po magpaturok ng vaccine kasi po natatakot sila dun sa side effect. Kasi may mga lumalabas nga po na may namatay na daw at kung ano pa nangyari. Sa akin po, kung ako yun yung tatanungin, hindi po ako magpapaturok. Pero kung gusto niyo pong magpaturok, pwede po kayo. Hindi po namin kayo pipigilan. Okay po? Yun po ang ating patakaran. Hindi po tayo magtutulak, hindi po tayo magpipigil. Kundi nasa inyo pong sarili yun. Ano po? So, ngayon po ang ating pong nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga ay tungkol po sa pagsunod. At sa English po ay tinatawag yun na obedience. At itong obedience po ay napakaraming tao ang hindi nakakasunod. Nahihirapan po sila. Ano ang dahilan? Bakit nahihirapang sumunod ang tao sa Diyos? Okay? Kasi nung tayo po ay nag-decide na tanggapin si Kristo sa buhay natin, ang ibig sabihin, handa tayong magpasakop sa Kanya o handa tayong sumunod sa Kanya. Yun po ang totoo nun. Kaya ka nag-decide na papasukin si Kristo sa puso mo dahil gusto mo na sundin mo siya. Hindi mo naman may tatanggi sa pamilya mo na ikaw ay isang magalyadora tapos ayaw mo sumunod sa batas ng magalyadora o ng pamilaran o ng anumang apelyido ninyo ng pamilya. Kung hindi ka susunod sa kanila, siguro sa ibang pamilya, pag hindi mo inangkin o hindi ka sumunod sa patakaran ng pamilya, itatakwil ka nila. Sabi nila, hindi ka namin kaisa. Pwede ba yun? Sa Diyos, walang pagtatakwil, kundi kakalihain ka ng Diyos. Pero hinihikayat ka pa rin ng Diyos na sumunod sa Kanya. Kasi ginawa na ng Diyos yung part niya para sa iyo. Ang kailangan mo, gawin mo yung part mo para sa Kanya. At kailangan mag-obey ka sa Kanya o sumunod ka sa Kanya. Ang obedience po ay sa Tagalog po meron dalawang interpretasyon. Pagsunod at pagtalima. Magkaiba man sa pandinig, pero parehas lang po yung kalalabasan nun. No? Pagsunod pa rin. Ang totoo po niyan, ang salita ng Diyos ay hindi mahirap sundin. Ginagawa lamang komplikado ng mga tao. Pero sa Bible, sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagsunod ay hindi mahirap sundin sapagkat hindi ibibigay ng Diyos yung kautusan kung mahihirapan ka. Tama po ba?
Amen. Hindi kayo bibigyan ng Diyos ng mga alituntunin o gawain na mahihirapan kayo. Kundi bagkus yung kanyang layunin sa pagbibigay ng kautusan na dapat mong sundin ay makabubuti para sa atin lahat. Hindi makakasama. Saan talata natin pwedeng makita yung words na yon? Puntahan natin muna yung 1 John chapter 5 verse 2 hanggang 3. Okay? So, babasahin ko na lang sa Bible ko. Hindi yata na ano. Ano dyan, no? Hindi na type, okay? So, basahin ko na lang po sa inyo. Para chapter 2 verse 3. Chapter 5 verse 2. Okay. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Meaning, nag-uobey tayo sa kanyang utos. 3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Malinaw po na ang utos ng Diyos ay hindi parusa sa kanyang mga hinirang. Ayaw nga ng Diyos na kayo naghihirap. Ayaw nga ng Diyos na tayo ay nagdurusa. Kaya nagbigay siya ng kautusan para mas gumanda, maging maayos ang buhay ng kanyang mga hinirang. Ngayon, kung hindi mahirap sundin ang kautusan ng Diyos, meron bang halimbawa? Meron bang gumawa ng kautusan ng Diyos na hindi siya nahirapan? Ang totoo po dyan, ang unang magandang halimbawa sa pagsunod ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo, ang anak mismo, ang nagpakita ng halimbawa para sa pagsunod. Sabi po dyan, sa Jesus Christ, yung example po, sabi nito, "For I did not come to judge the world, but to save the world." Hindi siya napunta sa sanlibutan para hatulan yung sanlibutan, kundi para iligtas. Sumunod ba si Jesus sa Ama? Sumunod. Hindi naman sinabi ng Ama na pumunta ka doon, patayin mo lahat yung mga tao doon, matitigas ang ulo. Hindi naman Ang sabi doon, but to save the world. Sino po yung world? Ang tinutukoy, hindi po yung sanlibutan, yung mga tao na nakatira sa sanlibutan. Yung kanyang mga nilikha, yung mga sasampalataya kay Kristo. Yung may mga ballpen po at saka papel, pwede po nyong, habang nagsasalita ko, pwede nyong isulat yung teksto para mabasa nyo po ulit. Malaking bagay po yan. Pangalawa po, hindi lang po si Jesus Christ. Ganon din po si Noah. Sabi doon, sa Genesis chapter 6 verse 22, Noah was another one of the people who obey God. Isa si Noah na sumunod sa Diyos at nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Kung si Noah ay hindi nagtiwala sa salita ng Diyos, malamang yung kanyang buong pamilya patay na din. Ano ang inutos ng Diyos kay Noah? Gumawa ka ng malaking barko. Tama ba? Are you with me? Tama ba? Gumawa ka ng malaking barko. Dahil paulanin ko ng 40 days and 40 nights. Magdala ka ng mga hayop na partner. Marami nga nagsabi kay Noah, si Noah baliw na o nababaliw. Bakit? Tanghaling tapat,
kainitan ng araw, tapos sasabihin mo, uulan ng 40 nights and 40 days, baliw ka na Noah. Pero si Noah, pinakinggan niya ang salita o ang utos ng Diyos. Sumunod siya. Hindi ba't napagad ng halimbawa ng pagsunod? Meron pa po, si Paul. Si Paul naman po ay tinawag para mag-serve, to proclaim Jesus as the Messiah. Okay? Natatangi yung pagkatawag kay Paul sapagkat si Paul ay nagmula sa isang buhay na lihis sa nais ng Diyos. Ang alam lang ni Paul ay yung lumang kautusan. Hindi niya alam yung bagong kautusan na mula kay Jesus Christ. Kaya ginawa-gawa niya, pinapapatay niya, inuusig niya ang mga Kristiyano. Dahil yun na sinusunod niya, yung lumang tipan. Pero nung tinawag siya ng Diyos para magbahagi, ipamalita ang Misaya o ang tagapagligtas na si Kristo, nabago ang kanyang buhay. Ang totoo nun, bago siya na-convert, kailangan niya munang mabulag. Kailangan mo niyang mawala ng paningin. At nung siya'y nawala ng paningin, pinapunta ng anghel ang isang lingkod ng Diyos sa kanya, si Ananias, para siya ipanalangin. At nawala yung tila kaliskis ng isda na tumatakip sa kanyang mata. At si Paul ay nakakita. At mula noon, nanalig siya sa ating Panginoong Kristo. At siya nga ay nag-share, nagbahagi tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Pang-apat, si Pedro. Sino nakakilala kay Pedro? Wala kayong kapitbahay na pangalan Pedro, no? Si Peter, sabi dyan ng Panginoon kay Peter, ay, come, follow me. Okay? Tinawag ng Diyos si Pedro, sabi niya, I will make you a fishers of men. Ano si Pedro dati? Mangingisda. Okay? May mga kasama siya mangingisda. Nung tinawag ng Panginoon si Pedro, ay nagpanahon na yung time na yon, sila ay patabi na. Galing na sila sa gitna at sila ay walang nahuling isda. Malungkot sila, siyempre. Wala silang nahuli. Pero dumating si Jesus Christ. Ang sabi niya, sakay mo ako sa bangka at tayo ay pumunta doon sa bandang gitna. Ihulog mo yung iyong lambat. Sabi ni Pedro, Guro, magdamag po kaming nangingisda. Magdamag namin inihuhulog yung aming lambat. Wala po kaming nahuli. Pero, at maganda rito, dahil sa sinabi mo, susundin kita. Ihulog ko ang aking lambat. At doon ipinakita ng Diyos kay Pedro na hindi siya dapat magsisi sa pagsunod. Ayon doon sa Biblia, kung ating babasahin yan, ay yung dalawang bangka na magkasama ay halos lumubog dahil sa dami ng kanilang isdang nahuli. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, patawarin mo po ako. Ako ay isang makasalanan. Hindi ako karapat dapat sa iyo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala. Gagawin kitang mamalakaya ng tao. Okay? Ano ang larawan ng bagay na ito? Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Ibibigay niya yung nararapat para sa iyo. Kaya kaganon binasa natin kanina, mga kapatid, hindi po mahirap sundin ang ipinagagawa ng Diyos. Huwag natin gawing complicated yung mga bagay-bagay para hindi natin masunod ang salita ng Diyos. Ang totoo niya, pumipigil yung yung sarili lang natin. At yung mga bagay na pangangailangan sa buhay. Kaya ang tao nahihirapang sumunod sa Diyos.
Maraming question mark sa buhay ng tao. Pero ang totoong sagot, iisa lang. Ang sumunod sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Okay? So meron po tayong 3 puntos. Ang una, may kahalagahan yung pagsunod. Ano ba yung mga kahalagahan sa pagsunod? Meron pong 4 na bagay yan. Una, ang isa sa maraming mga bagay sa pagsunod ay ang pagsamba. Dito pa lang sa pagsamba, makikita na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Diyos, na ang tao ay sasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya isa sa pinakamagandang bagay sa pagsunod ay ang pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lamang ang iba, ang inuuna ay yung pansariling kasiyahan muna bago ang Diyos. Saka na lang ako magsisimba, mamayang hapon na lang, manonood muna ako ng sine, gigimik muna ako, magsha-shopping muna ako, etc. bago ang Diyos. Hindi ba dapat unahin mo yung Diyos bago yung ibang mga bagay na gagawin mo? God first. Hindi yung sarili muna bago ang Diyos. Tapos na ang Diyos sa'yo eh. Pero ang Diyos naman, mga kapatid, hindi siya nanunumbat. Hindi siya nanunumbat. Mahal ka pa nga niya eh. Mahal niya ang tao. Lalong-lalo na yung mga sumusunod sa Kanya. Naniwala ba kayo ron? Mahal ng Diyos ang taong sumusunod sa Kanya. Mamaya malalaman nyo. Okay, pangalawa, ang pagsunod ay isa ding mabisang pamamaraan upang malapit sa Diyos, upang tumibay ang bawat relasyon. Para maging mas matibay yung relasyon mo sa Diyos, kailangan mo sa Kanyang sumunod. Parang pamilya lang yan. Pag hindi kayo magkasundo ng nanay mo sa bahay, aalis ka, di ba? Wala naman akong kasundo sa bahay namin. Buti pa yung mga barkada ko, kasundo ko. Mga kaibigan ko, kasundo ko. Pero wag kang mag-alala, kapatid. Merong isang nagmamahal sa iyo. Ang Diyos. Lagi mo siyang kasundo. Hinihintay ka lang niya. Hinihintay niya lang kayo. Kaya mahalaga po itong pagsunod o obedience sa Diyos. Marami po yung mga propeta at mga lingkod ng Diyos, no? Naging na kahit kamatayan na, yun nakalaan para sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam nila na hindi sa lupa matatapos yung kanilang paglilingkod. Maghirap ka man, usigin ka man sa sanlibutan dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pagdating mo sa langit, walang hanggang kagalakan ang nakalaan para sa iyo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Totoo yan, mga kapatid. Pangatlo, ang pagsunod ay isang napakahalagang bagay o parte ng isang Kristiyano para sa kanyang ikalalago sa pananampalataya. Okay? Yung daw pagsunod ay isang parte o isang bagay o mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ngayon, kung alanganin kang sumunod sa Lord, huwag mo nang gawing alanganin. Sumunod ka na sa Diyos. Nalala ko si Nanay Ising kanina, pagdating. Brother Louie, parating na si Lord. Sabi ko, sige nanay, hintay lang tayo kay Lord. Alam ni Nanay Ising na parating na si Lord. Ang totoong darating ang Panginoon. Kaya lang ang pagdating ng Panginoon ay parang, katulad ng isang magnanakaw, hindi natin alam. Kahit anghel, hindi alam yon. Ang nakakaalam lang ay silang 3. Sino yon? Ama, Anak, at Holy Spirit. Silang 3
ang nakakaalam kung kailan babalik si Jesus Christ. Yung mga anghel, walang alam yan. Okay? Pang-apat po, ang pagsunod, ito ay isang benepisyo. Yan. O privilege sa isang Kristiyano. Bakit? Dahil alam ng Diyos o alam niya ang nararapat para sa lahat, alam niya kung paano tayo lalago at lalakas na tao upang maging tagasunod ni Kristo. Isang privilege o pribilehiyo yung pagsunod. Dahil sa iyong pagsunod, alam ni Lord kung ano ang gagawin niya para sa iyo. Sabi mo, Lord, gusto kong mag-share. Ang lakas ng loob, no? Pero kinakabahan yon. Sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Lord, andyan si Brother Nards, kasama mo. Tagapagsalita mo yan. Parang Moses lang at saka si Aaron. Ha? Huwag kayo matakot na sumunod sa Lord. Dahil merong Holy Spirit na magbibigay, magpapalakas, tutulong sa inyo at mag-iingat sa inyo. Kung paanong iningatan ng Diyos yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga lingkod, yung mga apostol, yung mga propeta na nagpapahayag na kahit buhay na yung kanilang, kahit na buhay nila nakataya, buong puso pa rin sila naglilingkod sa Lord. But alam nila, nakasama nila ang Diyos. Kaya bakit ka matatakot? Matakot ka kung ang ginagawa mo ay hindi tama. Kasi pag nangaral ka, ibabalik sa iyo yung iniaral mo. Yun lang yun. Kaya na ang tao natatakot magbahagi o sumunod sa Diyos dahil ibabalik nung tao na nakilala sa Kanya. Born again ka, nagsishare ka, buhay mo, hindi naman ayos. Ayusin mo muna buhay mo para makapag-share ka, sasama ako sa iyo. Totoo po yun. Kaya ang tao hirap sumunod. We are the Son of God. We are Christian. At ipakita natin sa tao na nasa sanlibutan na hindi ka dapat niyang hatulan. May nakikita man sa iyo hindi tama, pero yung puso mo, yung relasyon mo sa Diyos, tama. Kaya pag tama yon, may makita man sila sa iyo, ipaglaban mo pa rin. Anak ako ng Diyos, binago ako ng Diyos, at sumusunod ako sa Diyos. Kung meron kayong kasalanang nakikita sa akin, hindi ako yun. Yung kasalanan yung natumira sa akin, na pinaalis ko, ayaw umalis. Pero para umalis yun, sumunod ka kay Lord. Yun po yung susi para makasunod tayo sa Panginoon. Maraming taong gustong sumunod sa Lord, pero talagang sila'y nahihirapang sumunod. Dahil ang sarili mismo ang kalaban. Ang dyablo ay tiga-udyok lang, tiga-tukso lang. No? Kaya pag ikaw ay naudyokan, natukso ka, sigurado, hindi ka makakasunod. Bibigyan ka ng dyablo ng yung pakiramdam na walang gana. Yan. Na kailangan labanan mo yun. Rebukin mo agad. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan, gusto kong sumunod sa Panginoon. Pwede ba natin gawin yon? Hello? Pwede ba natin gawin yon? Pangalawa po, nais kong ibahagi sa inyo. Kanina, ang sabi ko, yung kahalagahan ng pagsunod. Ngayon naman po, hindi lang kahalagahan, may pangako. Okay? May pangako sa mga sumusunod. Kaya itong pangako na ito, dapat panghawakan natin. Ang sabi diyan, ibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Kaya kung ikaw ay sumusunod sa Lord, huwag kang matakot. Ano sabi? Ibigin siya ng aking ama, kami sa kanya at mananahan sa kanya.
Ang Diyos ay nasa iyo, bakit ka matatakot? Kung naalala nyo, yung isang talata sa Romans chapter 8, verse 31, sino ang laban sa atin kung ang Diyos ay kakampi natin? Sa English po yan, if God is for us, who can be against us? Sino ang laban sa iyo? Sa atin lahat. Kung ang Diyos ay kakampi mo. Yung sinabi lang ni Jesus Christ, mananahan kami sa Kanya, ibig sabihin nun, sasamahan Kanya kahit anong gawin mo. Ipagtatanggol ka nila kahit anong gawin mo. Bakit? Sumusunod ka sa Kanya. Pangako niya yon. So hindi ka na ngayon matatakot sumunod. Dahil may pangako ang Diyos. Alam mo yung word na iibigin siya ng aking Ama. Ilagay nyo natin sa isipin at sa puso natin na ganun pala ako kamahal ng Diyos. Hindi pala niya ako pababayaan. Kasama ko pala siya lagi. So bakit ako matatakot? Sumunod. Ay kasama ko yung Ama. Kasama ko yung tatlo. Yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, tatlo plus ako, 4 kami. Ba't ako matatakot? Ang sarap pong pakinggan ng promise ng Lord eh. Sumunod po. Letter B. Ang sabi doon, ano mang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko. Kaya kung ihilingin ninyo sa sarili nyo na, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong magpagamit sa iyo. Ang sabi niya, ang Panginoon, gagawin ko. Tutulungan kita. Lumakas ang loob mo, maging matapang ka, maging marunong ka, para makasunod ka sa akin. Yung mga abogado na yan, yung mga matataas na pinag-aaralan na yan, hindi obra sa iyo yan. Tutulungan kita, kasama mo ako. Meron pong isang kwento sa pamilya narinig ko. Pero isang sa pamilya ay mababa yung kanyang pinag-aralan. Yung mga kapatid niya ay mga professional. Pero itong pamilyang ito ay Kristiyano. O Kristiyano. Ang sabi po doon sa mababa ang profile sa pamilya, magpastor ka na lang. Kasi wala siyang pinag-aralan, wala siyang degree na natapos, pero mananampalataya sila. Ang sabi doon sa isa sa mababa yung pinag-aralan, yung kanyang katayuan. Sabi niya, magpastor ka na lang. Biruin mo, ang tingin ng mga tao sa pastor ay mababang uri. Hindi nila alam na lingkod ng Diyos yun, nakasama nila ang Diyos, nasa kanya ang Diyos, sa pastor. Tapos sasabihin niya kanya, magpastor ka na lang. Sakit, di ba? Kaya yung iba, yung mga mayaman, ang tingin sa pastor, maliit lang. Pero pag yung pari, ang laki. No? Kahit masalubong yung pari, magbibless pa yan. Pustahan tayo. Pag ako may kasabay na pare, ganito ako ng suot, yung pare nakasutana, kanino magbibless yung tao? Sa pare, di ba? Hindi ako kilala eh. Pero parehas lang kaming minister. Parehas kaming lingkod ng Diyos. Parehas kami sumusunod sa Diyos. Pero sabi ng Lord, mapalad ang nagpapakababa. Itataas ka ng Diyos. Hello? Palakpakan natin si Lord. Di ba? Ang liit eh. Pero sabi ng pag nagmi-meeting kami, hayaan na natin maging maliit tayo. Hayaan natin maging mababa tayo. Si Lord, itataas naman tayo eh. Di ba? Kaya wag niyong maliitin yung sarili ninyo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Hindi tayo perpekto. Hindi pa kayo kumpleto. Patuloy tayong inaayos ng Diyos.
para matupad natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Ang mahalaga, kailangan yung sumunod sa process na ginagawa ng Diyos. Under process po tayo, mga kapatid. Kahit nga 20 years old na o kahit na 30 years na nga sa pananampalataya, under process pa rin. Bakit ka mo under process? Kasi hindi pa siya nakapaglilingkod. Hindi niya pa inibibigay yung buong buhay niya sa Diyos. Kaya ang tawag doon, under process ka pa ng Panginoon. Pero hindi na siya baby Kasi ang baby, ang ibig sabihin noon, gatas ang kinakain. 30 years na, hindi na dapat gatas. Dapat doon matitigas na pagkain na. Meron ng linagang buto-buto, may linagang baka, ganyan. Yung mga matitigas na pagkain na dapat. Or matitigas na salita ng Diyos yung kanyang pinag-aaralan. Okay? So next. Okay. B. Sabi dyan, ano mang hilingin ninyo sa aking pangalan? Letter C pala, sorry. Magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. O gagawin. Ang ganda, di ba, ng pangako ng Diyos? Kapag sumunod ka kay Lord, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Katulad ng pangako niya dito sa 1 King. O, basahin natin. 1 King. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at sumusunod sa salinlahi ay mananatiling tapat sa akin at susunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Generation, generation, generation for generation. Ibibless ng Lord lahat yan. Kung tutuparin mo, susundin ang utos ng Diyos. Kasama ba kayo ron? Kasama tayo doon. We are spiritual Israel. Israel tayo sa pananampalataya. Dahil ang ama natin sa pananampalataya ay si Abraham. Si Abraham po ay tinaguri ang father of faith. Kaya tayo ay anak ni Abraham sa pananampalataya. At kung gaano yung faith, yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos, dapat ganun din tayong mga hinirang ng Diyos. Si Abraham po ay sumunod, si David sumunod, si Joshua sumunod, si Moses at ang 12 apostol. Lahat ng mga alagad ng Diyos sumunod. No? Yung iba na alagad lumihis. At doon sa 12 may naghudas pa. No? Pero yung mga yon ay sumunod lahat sa Panginoon. Actually, si Judas hindi naman talaga masama. Nagsisinga siya nang pinagkanulo niya si Jesus Christ. Gusto niya sumunod, kaya lang tinukso siya ng dyablo para ipagkanulo si Jesus Christ. At bakit nangyari yon? Kasi nasusulat po yun. Kasi kung hindi yun mangyayari, hindi si Jesus Christ mamamatay at hindi tayo matutubo sa ating mga kasalanan. Kaya yung nangyari kay Judas, yun po ay nasusulat. Kasama yon sa plano ng Diyos. Okay? Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahalaga po, mga kapatid, ang pagsunod. Pangatlo na tayo, Brother Jael. Ang pangatlo po natin ay may gantimpala sa mga susunod. Kanina, pangako pa lang. Ngayon, gantimpala na. Sinong handang sumunod para magkaroon ng gantimpala sa Diyos? Okay, salamat sa mga sumagot. Alam niyo po ba? Alam naman natin na ang Diyos pag nagbigay, hindi mo malaman unlimited yan. Unlimited blessing ang ibinibigay ng Diyos doon sa mga handang sumunod sa Kanya. Okay? Ang sabi po ng Deuteronomy, chapter 5, verse 33. Meron ba, Brother Jael? Ayan. Ang sabi doon, mamuhay kayo ayon sa Kanyang mga utos.
bago niya ibigay yung kanyang pangako, yung kanyang pagpapala, ang kailangan muna ay sabi niya, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sumunod ka muna. Okay? Testing ba yun? Trials ba ng Diyos yun? O pagsubok ba ng Diyos yun? Sabi niya, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, mapapanuto kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing titirahan ninyo. Ano ibig sabihin ng mapapanuto? Sa ibang translation, Brother Jael, ang Biblia, kasi ano yan poema yan parang magandang balita yata translation yan. Tingnan natin sa ang Biblia, may magandang translation po yan. Saglit lang po mahalaga po ito. Hindi pa rin. Sa ang Biblia, iba ang salin, Brother Jael. Anong ano to siya? Deuteronomy verse 5:33. Okay. 5:33. Okay, ito na po. Ang sabi dito, kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Ganda, no? Kaya ano pa yung dapat nating gawin? Sunod tayo sa Lord. Para, ang sabi niya, kung ating i-compare yung ating buhay sa sinabi na ito, sa ating binasa na ito, ibig sabihin, sa lahat ng ating lakad, hanggang sa marating natin yung ating pangarap, sasamahan tayo ng Diyos. Ang lahat ng tao, nangangarap na maging maganda ang buhay. Amen? Nangangarap na yung kanyang buhay ay tumaas ng antas. Panginoon, ang hirap na ng buhay ko ngayon. Bilad na ako sa init, kaiikot. Kaharap ng sasakyan na para maibit at mapagkitaan. Pwede mo ba akong samahan, Lord? Pwede mo baguhin yung buhay ko, Lord? Sabi ng Lord sa'yo, sige, ituloy mo lang, sumunod ka. Bibigay ko sa iyo yung gusto mo. Pwede ba yun? Di ba ang saya nun? Ang saya nun. Kasi binigyan niya ka na kagad ng assurance na iaangat ka niya. Ang kailangan mo lang sumunod. Ang sabi kanina sa ating binasa, hindi mahirap sundin ang salita ng Diyos. Kasi hindi bibigay ng Diyos yung kanyang utos kung ikaw ay mahihirapan. Ang ibinibigay ng Diyos na utos para ikaw ay guminhawa. Maging panatag ang iyong puso, ang iyong isip. Okay? Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag pinaghaharian na ng Diyos yung buhay mo, yung mga biyaya, ibubuhos ng Diyos para sa iyo. Anong kailangan mo? Sumunod ka. Paghariin mo si Kristo sa puso mo, sundin mo ang salita ng Diyos para sa ikabubuti mo. Okay? Meron pong 7 magagandang reward. Okay? Meron pong 7 reward para doon sa mga taong susunod sa Diyos. Ito, ang ganda nito. Una, mahabang buhay. Kung ikaw susunod sa Lord, bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Ibig sabihin, iingatan ka niya hanggang siya ay bumalik. Handa ba kayo maghintay? Handa ba tayo maghintay? Pangalawa, protection. Pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, meron kang protection.
Yung pulis, nagbibigay ng assurance, sige, ako bahala sa'yo, puproteksyonan kita. Yung pulis, may mga ganun sa mga alagad ng batas. May proteksyon. Pero nangihingi yon ng bayad. Okay, bayad mo kasi pinoproteksyonan kita. Yung mga businessman, maraming proteksyon yun sa pulis. Okay, sa Lord, walang bayad. No? Bibigyan kanya ng proteksyon. Iingatan kanya. Pangatlo, gladness. Ano yun? Sobrang kagalakan. Kasiyahan. Sa pagsunod mo, bibigyan kanya ng kagalakan sa buhay mo. Hindi ka bibigyan niya ng kalungkutan. Kasi paano ka susunod kung malungkot ka? Dapat masaya ka. Dapat nagagalak ka. Sino nakakalam ng kanta? Jesus made me glad, Jesus made me glad. Ganda ng kanta na yun, di ba? Kagalakan. Sa ibang salin niya na sobrang galak. Okay? Pangapat, yun, great peace. Bibigyan niya ng walang hanggang kapayapaan. Pag sumunod ka. Ibig sabihin, pag ikaw may kapayapaan, lahat ng bagay, easy na lang. Hindi na mahirap yan para sa'yo. Payapa kang sumusunod sa Diyos. Pag payapa kang sumusunod Diyos, wala kang katatakutan. Tama ba? Pag payapa isang tao, walang iniisip kundi maging masaya para sa Lord. So, malaya ka nang sumunod sa Panginoon. And then, 5, assurance of salvation. Actually, alam nyo na yon. Nung tinanggap nyo pa lang si Jesus Christ sa buhay nyo, meron na kayong assurance o katiyakan sa kaligtasan. And then, pang-anim, answer to prayer. Sagot sa panalangin. Pag sumunod ka na maglingkod sa Lord, yung inyong mga panalangin, answer. Granted. Yeah, John 15:7. John 14:14. Yung kanya mga verses na promises. Kung ang mga salita ko ay nanatili sa inyo at kayo ay natili sa akin, ano man ang inyong hingin, ibibigay ko sa inyo. Kaya kung hihilingin ninyo na gusto nyo sumunod, ibibigay sa inyo ng Diyos yun. Sabi mo sa sarili mo, Lord, gusto ko po. Lagi ako sa Bible study. Lagi akong nakikinig ng salita ng mensahe ni Pastor. Gusto ko linggo-linggo nandun ako, Panginoon, at umaawit sa iyo. Gusto ko kitang sambahin. Ibibigay sa iyo ng Lord yun. Lord, gusto ko po yung aking pamilya ay magkasundo-sundo at manatili yung pag-ibig sa pamilya namin at iisa yung aming pananampalataya sumusunod sa iyo. Ibibigay ng Diyos yun. Pangako niya yun Ano man ang inyong hingin, granted o ibibigay sa inyo. Pampito, conscious presence of Christ. Ano ibig sabihin niyan? Yung magkaroon ka ng malalim na kaalaman kay Kristo. Pagkaalam sa ginagawa ni Kristo sa iyo. Basahin nga natin yung 28:20, Brother Jael. Pwede ba natin basahin? O ano na lang muna, yung sa John na lang. John 14:21. Para, ito na po yung last verse. Kasi po, 11:30 na. Okay, basa tayo. Ang mayroon ng aking mga utos ay tinutupad ang mga yaon. Ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya ibigin ko at ako'y magpapahayag sa Kanya. Okay? Dapat alam natin yan. Tandaan natin yan. Yung mga pangako na ng Panginoon. So, ano po yung tatlong bagay? Tatlong puntos natin. Yung kahalagahan sa pagsunod, yung pangako sa pagsunod, at gantimpala sa pagsunod. Ang sabi doon, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Sapagkat hindi ang Diyos mag-uutos kung kayo ay mahihirapan din lamang. So yan po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita.
na tunay nga po na kami nararapat na sumunod sa iyo sapagkat hindi mo ibibigay ang utos na ito kung hindi namin kayang gawin o kung kami mahihirapan. Kaya salamat po sa iyong mga lingkod. Salamat sa iyong dakilang anak. Salamat kay Paul, kay Pedro, at kay Noah. Dahil sila po ay napakagandang halimbawa na binigay mo sa amin ng pagsunod. Kaya po hiling po namin, Panginoon, at hiling ko po sa iyo, ang mga kapatid na naririto sa loob ng iglesyang ito, ay tulungan mo na magkaroon ng puso at na mag-decide para sumunod sa iyo, Panginoon. Magamit mo sa iyong ubasan. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay... Para po sa huling awitin, awitin po natin, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Minsan kapatid, grabe o Diyos. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Hallelujah! Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe ka, Diyos. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap, sarap, Panginoon. Kay sarap, sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Anong hahanapin pa, Panginoon? Nasa iyo na ang lahat, O Diyos. Nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Isa, Panginoon, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lamang, pagkagising pa lang at hanggang sa pagpapahinga, hanggang sa pagpapahinga. Hallelujah! Grabe, grabe ang buhay ko. Kay sarap-sarap sa presensya mo, Diyos. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin ko, Panginoon? Nasa iyo na ang lahat, O Diyos. Nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe. Hallelujah. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lamang, pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabe. Grabe na ang buhay ko. Hallelujah!
Okay, bago po ako maghuli sa panalangin, lahat po ng officer na elect sa kabataan, nais ko pong mag-forward at ay pananalangin namin kayo. Lahat po ng elect na leader. Sister Sarina po ay isa sa youth leader natin sa baba. Siya po ang leader ng kabataan doon sa ibaba. Hindi ka rito, sister. Alisin mo yung sombrero mo. Dito kayo lahat. Dito kayo lahat. Jasmine, sa gitna ka. Ayan. Harap kayo sa kanila. Sa kanila kayo nakaharap. Okay? Tabi kayo ni Sister Jasmine. Okay? Pau, ay dito ka, Yan. Okay? So, ang gaganda nila, no? Okay. Tayo, ang mga batang ito ay na-elect sila para sila ang mag-leader ngayong 2021. So, hindi ko alam ilang taon ba sila? 1 year lang ba sila? Okay. So, taas po natin ating kamay. Ito natin para sa kanila. At hingin natin ang basbas ng Panginoon sa kanila pong gagawing ministeryo sapagkat lahat po sila ay ginagamit na ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ay pinagmumula ng lahat ng bagay. Lahat po, Panginoon, ng authority ay sa iyo po nagmumula. Kaya po ang mga kabataang ito na na-elect bilang tagapaglingkod, tagapanguna ng iglesyang ito sa mga kabataan. Hiling po namin, Panginoon, na samahan mo po sila sa kanila pong mga gagawin. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang buhay. At lahat po, Panginoon, ng kanila pong pangailangan mula sa pamilya at sa kanila pong pag-aaral, samahan mo sila, Panginoon. Kayo po ang inaasahan namin na siyang gagabay sa kanila, maging sa kanila pong buhay. Ilayo mo rin sila, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman at patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Nawa po ang kanilang mga talento, kanilang mga karunungan ay magamit nila sa paglilingkod sa iyo. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng mga kabataang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Congratulations sa inyong lahat. Tayo po lahat ay dumako na sa ating pong huling panalangin. Tayo po ay manalangin na. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, minsan pa, ikaw po ay aming itinataas at aming pong dinadakila ang iyong walang hanggang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na kami po ay sumunod sa iyong kautusan sapagkat ang iyong kautusan ay hindi po mahirap sundin. Kundi bagkos, ito po ay makakatulong sa amin upang kami ay lumakas sa aming pong pananampalataya. At magamit, Panginoon, ang kalakasang ito sa aming pong paglilingkod sa iyo. Lord, ang mga kapatid na naririto, sa bawat isa, ang sino mang mag-decide na magpagamit sa iyong ministry, Panginoon, samahan po sila, ingatan mo po sila, bigyan mo ng karunungan, lakas ng loob at karunungan, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Lord, minsan pa, hiling po namin sa iyo, ang mga kaibigan namin, kapatid namin, hindi namin nakasama ngayon, nawa po, samahan silang dako na roon, ingatan mo po sila, samahan mo sila, Panginoon, pagpalain mo rin po sila, Panginoon. At ang mga kapatid na wala pong trabaho, Lord, ngayon pa lang hinini po namin na kayo pang magbigay ng tao, magpadala ng tao na siya makapagbibigay ng trabaho para sa Kanya. Mapupurihan at maitaas ang iyong walang hanggang pangalan. At doon, Panginoon, sa may mga trabaho na, hiling ko rin po na patuloy mong ingatan, samahan ang may-ari, Panginoon, ng mga company na kanilang pinagtatrabuhan. Maging sila po ay bigyan mo ng kalakasan, karunungan sa kanila pong buhay. Panginoon, at patuloy sila makapaglingkod sa iyo. Ganoon din po, ang aming po mga kaibigan, kapatiran sa ibang bansa, hiling din po namin, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan sa kanilang buhay. Maging sa aming pong bansa, hiling din po namin, Panginoon, ang lubos mo pong pag-iingat at tulong doon sa Panginoon sa mga opisyal na nangunguna sa aming pong bansa. Kaya po, ang lahat ng bagay ito, Diyos, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkalumnawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Amen.
Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyo lahat, mga kapatid.